Tarification Law dahil after so many years of implementation, we need to find out kung naging effective ba to, kung ano po bang naging lapses nito, kung anong naging epekto nito sa sektor, at kung ano po ba ang dapat gawin upang siguraduhin na mas makakabuti po ito sa bawat Pilipino. Ito din po ang nagsilbing hudyat para sa leadership ng House sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin Romualdez to call for the amendments of the RTL law because he's seen that we need more safeguards, more regulation, more intervention from government to make sure that we give more competitive prices, better prices para sa bawat Pilipino. Ito po kasing mga nakakalipas na mga buwan, nakikita po natin na tumataas ang presyo ng bigas. But through the rice tarification law, ang expectation po ng Kongreso, mapapababa natin by almost 15 pesos ang presyo ng bigas. So we welcome yung position ng organization, but I think they should also respect that the processes of legislation also require that we look at all sides, especially that of the position of the executive department, given the position of the various congressmen representing their respective districts. Thank you, Marian. Kat Porbes from Radyo Pilipinas, you're recognized. And good morning po, Kongs. Yung question ko po particular kay Kong Joel, pero the rest po can chime in po later. Kong Joel, yesterday po meron kayo nirelease na statement na kumbaga ang para pong sinasabi po ninyo doon, ang CHR at ang ating judiciary, meron naman po pala talagang mandato para makipagtulungan po sa ICC regarding their investigation doon po sa war on drugs. Pwede niyo po bang i-explain sa amin ano po yung mandato na yun? Meron po kayong binanggit na RA 9851 and kung sakali po na hindi po sa masunod, ano po ba yung magiging implication po sa atin? Maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, ang Commission on Human Rights, it is an independent body. Hindi po to under ng Office of the President, hindi po to under ng Legislative Department. Kaya sila po may mandato para mag-imbestiga nang sa tingin po nila ay meron pong paglabag, lalong-lalo na po sa karapatang pantao. Kaya ko po ito nasabi dahil po marami pong issue na sa ngayon po ang ICC po yata parang nangangalap ng mga ebidensya, nasa proseso po sila ng paglilitis o pag-iimbestiga. Now, what they can do is makipag-coordinate po dito sa Commission on Human Rights at yung Commission on Human Rights mismo po pwede silang asistehan o tulungan. Doon naman po sa sa Republic Act 9851, ito po sa batas na to, ito po yung parang binibigyan din po ng mandato ang ating korte para maglitis po ng mga crimes against humanity, crimes against yung mga war crimes, kung ano po yung mga nililitis po ng ICC. Ang pinagkaiba lamang po dito po sa Republic Act 9851, ang binibigyan po ng poder o original and exclusive jurisdiction para maglitis ay ang Regional Trial Court. Subalit, nakalagay din po dito sa batas na to na kung sakasakali na meron ng nagaganap na paglilitis, po pwede pong hindi litisin ng ating korte. At yung International Court ay re-respetuhin po. At ang magiging trabaho po ng ating gobyerno ay i-turn over yung tao o akusado na nililitis ayon po sa treaty o agreement, international agreement na napagkasunduan ng dalawang bansa. Ngayon, ang tanong po, nag-withdraw na po tayo. Sinasabi po dyan, isa po sa mga issue, nag-withdraw na po tayo. Pero dapat po isipin po natin, noong pong November 1 hanggang 2011, ang nililitis po kasi November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Mga crimes na nakumit po noong mga panahon pong to. Ngayon, kung sakasakali naman po na magkaroon po ng desisyon
ang nasabing ICC, we have to remember na tayo po ay meron pong agreement sa UN. At ang UN po at ang ICC po, meron po yung cooperation agreement. So, kaya po, dito po makikita po natin, hindi lamang po ang ating presidente o ang ating gobyerno, hindi lamang po talo-talo sa ehekutibo o sa legislature. O pwede rin po ang ibang ahensya ng ating gobyerno na gumalaw independently from the executive department. So kung sakali po yung sinasabi po ninyo na yung agreement po between the Philippines and the UN, meron po ba tayong magiging sanction nun? Magiging problema po kasi niyan, sa akin po nakikita, tayo po ay kasama po tayo sa United Nations eh. So siyempre, willing po ba tayo na i-risk yung ating relasyon dito po sa United Nations? Siyempre, medyo yung mga foreign relationship po natin dapat iniingatan din po natin. Thank you po. Other topic lang po, hingi lang din po ako ulit ng reaction po or comment from the other representatives po. Regarding po dun sa awaiting na lang po ng decision from the SC kung pahihintulutan po nila na mailipat na po yung pagdinig po dun sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy from Davao City to Pasig City. Ano po ba yung magiging implication nun? Mas mapapadali po ba yung pagdinig? Thank you po. With regard to the recommendation of the Office of the Court Administrator asking for the approval from the Supreme Court whether or not to approve the change of venue of the Pastor Abolo case. Generally kasi, ang isang kaso ay file doon po sa lugar kung saan nangyari ang isang krimen. No? So these human traffic violations took place in Davao City, and of course, ang mga biktima po dito ay hindi naman mga ordinaryong tao. So for us to expect justice in this case, so it is necessary for us to ask for a change venue. Ano? So yun po yung nakikita dito, no, as a legal procedure, no, for us to expect neutrality in the environment, for us to expect fair play and impartiality during the entire course of the legal proceedings, kailangan po mag-change venue. Can you imagine, ito yung po mga biktima, no, ng mga harassments, human trafficking, ipapapuntahin mo pa doon sa Davao City, sa lugar kung saan nangyayari. So how can we expect justice? Just imagine, sila po ay magte-testify sa korte. So out of fear, mamaya niyan, baka hindi na po makapag-testify yan. So it is but proper to have a change of venue in the legal course of the proceeding para po makapag-expect tayo ng neutrality in the environment. So this is part of the rules of procedure, no, in the legal proceedings na magkakaroon po ng change of venue. That's why, so that we can expect neutrality, fair play, at impartiality, no, in the entirety of the hearings, and of course, hindi po masakripisyo yung mga karapatan po ng mga partido. Kasama po dyan yung nirereklamo na si Pastor Kibuloy. In addition to that, gusto ko lang pong idagdag na ito po ay hindi dito lamang po sa kaso nangyayari. Nangyayari po talaga yan sa proseso po ng korte na pag sa tingin po ng batas, magkakaroon ng whitewash or may impluwensya yung tao dun sa lugar, inaalaw po yung mga ganitong proseso, yung change of venue.